Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at mga kasama. Welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. Ito muli ang inyong makakasama, Brother Roland de la Paz, at tawa ang pag-iingat at ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon at siya pong sumaatin. Sa ating pong pag-uumpisa aking inihiling na tayo po sama-sama sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Sus, kami nagpapasalamat sa pribileyo kami makapag-aral ng iyong mga salita at ganoon din po Diyos tungkol sa aming kalusugan. Nawa kayo ang manguna sa amin, aming maintindihan, ang iyong banal na kalooban at kung paano po namin maingatan ang aming katawan na siya pong templo ng inyong Espiritu. Pagpalain niyo po ang programang ito at patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa muli po ay magandang gabi sa inyo lahat at sa gabi po ito tayo ay merong topic na tungkol po sa isang special request mula sa ating mga kaibigan at ito po ay nais kong ibahagi po sa inyo at ito po ay pinamagatan pong thesis o ang karamdaman. At nawa ang bawat isa ay handa na po upang tayo po ay magsalo-salo sa pag-aaral na ito. So nandito na po tayo sa topic 242 at nawa ay marami na tayong natutunan at nawa rin dito po ay atin ding may bahagi sa ating mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya. At kung meron po kayong nais na imbitahan sa ating programa, maaari lamang po na sila din ay sasali niyo sa ating pag-aaral at pwede nyo rin po i-share ang ating mga presentation sa ating YouTube channel. Search lang Roland de la Paz for public sharing po yon. So ngayon po tayo ay mag-umpisa na sa ating pag-aaral. Umpisahan po natin sa talata na makikita po sa 3 John chapter 1 verse 2. Ang sabi po ng Bible, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So ang Panginoon ay kanyang ninanais. Bagamat ito sinulat po ni John kay Gaius na ang nais po ng ating Diyos ay tayo po'y lumago. Hindi lamang po sa isang aspeto, kundi tayo ay lumago sa ating kalusugan, maging sa ating pong espiritualidad. Alalahanin po natin ang apat na aspeto ng tao ayon sa Luke chapter 2 verse 52. Ang sabi po ng Bible, and Jesus increased in wisdom, in stature, and in favor with God and man. So ito po ay nangangahulugan na meron tayong apat na aspeto sa ating pagkatao. No? Yung ating physical, intellectual, at spiritual and social aspect o for the whole being, ito po ang gusto ng Panginoon na ito po ay lumago din sa atin. So, ang ating pong Panginoon sa banal na kasulatan ay mas marami pong panahon kung ating pagmasdan. Ang panahon niya sa pagpapagaling na iba't ibang may karamdaman at ang kanya pong tinatawag na threefold ministry ay mababasa po sa aklat po ni Mateo sa kabanatang 9, no, na sinasabi ay siya po ay nagpapagaling na iba't ibang mga klaseng sakit. Siya ay nangangaral, teaching, preaching, and healing, the threefold ministry of our Lord Jesus Christ. So, pagkikita rin po natin na maraming mga may karamdaman na siya ay pinagaling at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan din ng pamamaraan ng kalikasan. So, tingnan po natin ang sinasabi rin ng kasaysayan maging sa larangan po ng panggagamot na si Jesus Christ before the time of our Lord Jesus Christ, 3rd century, ay andyan na po si Hippocrates, the father of modern medicine. At bagamat siya ang father of modern medicine, ay siya rin po ay si Hippocrates ay kanyang inumungkahi rin po ang natural way of healing. And sabi nga po, isa sa mga popular na sinabi ni Hippocrates, the food will be your medicine will be your food. So ang kanyang ipinapakilala sa mga tao ay kung paano po ang tao ay magada po siya sa natural laws upang hindi po siya magkakasakit. Ganun din ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Tingnan po natin. Ngayon ay ating pag-usapan ang sinasabi po ng World Health Organization o ang definition
ng kampakahulugan ng World Health Organization tungkol sa kalusugan. Ang sabi po ng World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. So, pag sinabi daw po kalusugan ng World Health Organization, isang kilalang institusyon sa buong mundo na sila po ang palagi na pagkakawang gawa at ganoon din sa information sa iba't ibang mga karamdaman at paano nila tinutulungan ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay mapapansin po natin na ang kanyang sinabi o ang tinatawag na pakahulugan ng kalusugan ay physical, mental, and social well-being, at hindi lamang po kapag tayo ay mayroong sakit na physical. So yan po ang sabi po ng World Health Organization. So saan nga po ba nanggaling, no? Ang sakit, bakit nagkaroon ng sakit? Sa aklat po o sa sulat ni Pablo sa taga-Roma, Romans chapter 6 verse 23, ang sabi po ay, for the wages of sin is death. At nung kinain ni Adan at ni Eva ang pinagbabawal na bunga ng punong kahoy sa pagkikilala sa mabuti at masama, ay unti-unti po ay nakilala natin ang tinatawag na kahirapan, kalungkutan, maging ang kamatayan na dulot po ng pagsalangsang sa kautusan ng ating Diyos. Kaya ang originator of disease, sino po ang pinagmula ng sakit? Satan is the originator of disease. There is a divinely appointed connection between sin and disease. Sin and disease bear to its other the relationship of cause and effect. So kapag tayo nagkasala, lalo na po yung tinatawag po na kasalanan, ito yung pagsalangsang sa kautusan. Siyempre, pag sinabing kautusan, meron pong moral law or 10 commandments. Meron din pong tinatawag na the laws of health. Yung pong natural law. Ano po yung halimbawa ng natural law? Simplihan lang po natin. Kapag sumisikat ang araw, ibig sabihin ay mag-umpisa na yung araw, ay kailangan tayo bumangon na. Pag nagsasunset na, lumulubog na yung araw, kailangan magpahinga na po yung tao. Pero ngayon, ano nangyayari? Lalo na sa mga nagtatrabaho, walang galang lang po, ito'y pag-aaral lamang, yung tinatawag na graveyard shift o night shift. Kapag umaga, sila ay natutulog. Kapag namang gabi, sila ay nagtatrabaho. So, bagamat ay kailangan talaga magtrabaho. Pero ito po ba ay nagdudulot din ng iba't ibang sakit kung tayo ay natutulog sa umaga at tayo nagtatrabaho sa gabi? Dahil ang sinasabi ng kalikasan, ayun nga po. So, halimbawa rin, yung tinatawag na law of nature, kapag ikaw ay naiihi at ikaw ay pinipigil-pigil mo yung pag-ihi, tiyak, magkakasakit din po tayo. Ganun lang po ang simpleng ilustrasyon sa tinatawag nating law of nature. So, ang kasalanan nga, kapag ito ay ating ginawa, halimbawa, ang moral law or 10 commandments, kapag ikaw ay nagnakaw, lalo na kung ikaw ay first timer, hindi ka sanay, ay maaaring hindi ka makatulog. Kapag ikaw ay pumatay, maaring hindi ka rin makatulog at ikaw ay magkakasakit. Maliban na lang kung sanay ng tao sa pagnanakaw at ganoon din sa pagpatay. So ito po ay mga iba't ibang mga ilustrasyon kung bakit nagkakasakit po ang tao o kaya ano po yung originator o sino yung originator of disease at sino nga po ang gusto ng tao ay magkasakit. Ang Diyos ay nagbibigay ng buhay, sino naman ang nagbibigay ng kamatayan? For the wages of sin is death. Sino ang nag-umpisa magkaroon ng kasalanan? Sino ang unang nagkasala? Hindi po si Adan at si Eva, kundi meron na pong rebellion doon po sa langit. So, disease never comes without a cause. Ang karamdaman na hindi po yan, bigla na lang tayo magkakasakit. Kailangan yan po ay merong dahilan, merong pinanggalingan. So the way it is first prepared and this is invited by disregarding the laws of health. So ito naman po ay ating hinango sa tinatawag na aklat po ng healthful living na napakaganda po ng kanyang mga sinasabi kung kayo interesado. So natural way of treating diseases o kaya po ay kung gusto nating tulungan ang ating katawan na may adapt po sa tinatawag na laws of health upang hindi tayo magkaroon ng mga malulubang mga sakit, ay ito po ay very interesting book. So sickness is caused by violating the laws of health or the laws of nature. Kaya kapag inabuso natin ng ating at tinatawag na kalusugan, yung ating katawan, tiyak po tayo ay magkakasakit.
Kaya lalahanin din natin ang ating katawan na siyang templo ng banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 6 verses 9 and 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which you have from God. Therefore, glorify God with your body and spirit, which are His. Yan po sinasabi. No? Kaya, tingnan po natin ang isa pang definition po ng disease o pakahulugan. So, ito po ay sa natural way of healing or naturopathy o kaya po natural medicine. Ang sabi po ng tinatawag po na definition o kahulugan ng sakit. Disease is an effort of nature to free the system from conditions that result from a violation of the laws of health. Sa Tagalog po, ang ibig niya sabihin, ang sakit o ang karamdaman ay ang paraan ng kalikasan upang, sabi po dito, upang maging libre o kaya maalis po sa sistema ng katawan ng tao ang mga sakit na bunga po ng pagsalangsang sa kautusan ng kalusugan. So kung ating unawain, ito po yung natural response, no? Ang katawan natin, pag nagkasakit, gusto niya ipahiwatig sa atin na merong mali sa ating mga gawi. Merong mali sa ating ginagawa, sa ating lifestyle, sa ating pagkain, sa ating inumin, maging sa ating pong kaisipan o maging sa relationship natin sa Diyos at ganun din sa tao. So in case of sickness, the cause should be ascertained. Kung tayo ay nagkasakit, kailangan nating malaman kung ano ang dahilan. Halimbawa, sumakit ang tiyan mo. Ano kaya ang dahilan bakit sumakit ang tiyan? Meron ba akong nakain na hindi mabuti? Meron kaya akong nainom na hindi mabuti? Kailangan nating malaman po yan. And then, wrong habits corrected. Kung ang sakit ng tiyan ay ito'y dahil sa ating maling pamamaraan ng pagkain o kaya ay overeating o kaya ay hindi tayo kumain, ay kailangan daw pong itama yan. Then nature is to be assisted in her effort to expel impurities and to establish right conditions in the system. So sa madaling salita, tulungan daw po natin ang ating katawan na mailabas ang mga impurities, toxins o lason o yung maruruming bagay na nakain, na inom o nalanghap, no? Upang maituwid uli ang ating sistema upang siya mag-function o gumawa, magtrabaho uli ng maayos. So yan po ang isa pang pagkahulugan o definition of disease. Napakaganda po, di po ba? Ito daw po yung response ng nature, ng ating katawan. Kapag merong sakit, gusto niyang ilabas sa ating katawan itong sakit na ito. O kaya kung ito man ay impurities, dumi sa ating sistema, na ito nga po ay hindi kailangan sa ating katawan. So patuloy po tayo, there are 4 main types of diseases. Po? 4 po na mga main types, yung mga pangunahing uri ng mga sakit. Infectious diseases, deficiency diseases, hereditary diseases including both genetic diseases and non-genetic hereditary diseases, physiological diseases. Ito po yung pangunahing 4 na mga uri ng sakit. Pag sinabing infectious disease, siyempre po dahil po sa unhygienic practices o kaya infection, deficiency, may kulang sa ating kinakain, iniinom o maging sa ating kabuang pangkalusugan, hereditary, namamana, physiological diseases na ipapaliwanag din po natin. Usually po, ito po yung mga sakit, no? Na ito nga ay naaabuso yung ating katawan. So diseases can also be classified in other ways, such as communicable versus non-communicable diseases. Pag sinabing communicable, nakakahawa, o kaya yung sakit na hindi nakakahawa. Yan. So ano pa po? Ang mga iba't ibang mga terminologies o salita na tumutukoy po sa sakit. Acquired disease. Pag sinabing acquired disease, disease that began at some point during one's lifetime. Ibig sabihin, na ikaw ay naisilang na at ikaw ay nabuhay na, merong maling pamamaraan na meron tayo na abuso o kaya sa ating gawi, pagkain, inumin, pag-iisip, yan po ay tayo nagkasakit during our lifetime, ito po ay tinatawag na acquired. And then acute, pag sinabi po acute, this is of a short-term nature, pain is present. Sudden onset, bigla po siyang nandyan, pagkatapos ay masakit po siya, acute. Pero
siya po ay short term, no? Madalian lang siya. Kaya usually pag acute po siya at naagapan po natin, hindi na po siya magiging chronic dahil ang susunod po ay chronic disease. Ang chronic disease that is a long-term issue, no? Ang sinasabi pong acute disease, halimbawa, painful po siya, sudden onset at short term, usually ang best example is headache or stomach ache. Pag chronic disease naman, that is disease that is a long-term issue, ang sistema natin o kaya ang diabetes. Maaring wala kang sakit na nararamdaman sa una pero tumataas pa lang blood sugar mo and then eventually magkakaroon pa ng complications, no? Dahil ito nga po yung long-term issue. Ano pa po? Congenital disease. Ano yung congenital disease? Disease that is present at birth. Pagkasilang mo ay meron ka na ngayong sakit. It is often genetic and can be inherited. So maaari daw po siya na namamana. It can also be the result of a vertically transmitted infection from the mother such as HIV and AIDS. So maaari daw po ito mailipat mula sa nanay sa anak at siya po ay nagkaroon nga po ng acquired immunodeficiency syndrome o kaya po HIV virus. Human immunodeficiency o virus. And then genetic disease. And genetic disease that is caused by genetic mutation, it is often inherited but some mutations are random and de novo. So yan po, genetic din po o ito rin po ay inherited o namamana. Hereditary or inherited disease, ganun din po siya. A type of genetic disease, genes po, no, namamana, caused by mutation that is hereditary and can run in families. So kapag asthmatic ang lolo, minsan ang nangyayari yung third generation ng apo siya ay asthmatic. So ito po ay nasa it runs in the blood or can run in families. And then iatrogenic disease. Ano po yung iatrogenic disease? So this is condition caused by medical intervention. Minsan yung ating mga doctors, no, ay minsan ay nagkakaroon din po ng mga pagkakamali at itong sakit na ito na nadulot po ng medical intervention o habang ikaw ay ginagamot, ito po ay tinatawag na iatrogenic. Kaya ang ating mga doktor, nagiging maingat po sila, pinag-aaralan po nilang mabuti yan na matagal na panahon, 10 taon, mahigit, at doctor medicine, no po. Kaya yun po ay talagang nangyayari din naman kapag lalo na kapag medyo puyat na o pagod na yung doctor and then in emergency cases, gabi, ating gabi o madaling araw. So minsan ay nangyayari po yan. Sa ibang pagkakataon naman, yung diagnosis, wrong diagnosis, na kaya patuloy pong nag-aaral yung ating mga doktor at nagpapakadalubhasa upang yan po ay malunasan din. Anyway, one of the types or kinds of diseases is iatrogenic disease. Idiopathic disease. Anong idiopathic disease? Ito po itong sakit na di malaman kung saan nanggaling, kung anong pinanggalingan. So, nung una, ito nga ang COVID, di malaman kung saan nanggaling. Ano po? Kaya tinawag siyang neo or new. And then tinawag po siyang COVID-19 and then marami pa pong mga iba't ibang mga pangalan. Pero kapag hindi nalalaman ang isang sakit, kung ano ang kanyang pinanggalingan, tinatawag po siyang idiopathic disease. As medical science has advanced, many diseases whose causes were formerly completely mysterious have been somewhat explained. Noong 70s or 60s, 50s, marami pong mga sakit ng 19th century na ikinamamatay ng mga tao nang dahil sa kakulangan din po ng technology, advancement of technology o kaya po researches, and then eventually naging advanced po ang lahat, no? Kaya nagiging parang madali nang gamutin ang mga iba't ibang mga klaseng sakit lalo na kung tama po yung diagnosis. Incurable disease, pag sinabing incurable, yun nga po wala nang lunas, pero sa Panginoon palagi pong may pag-asa. No? At katulad ng babaeng na inagas for 18 years ay sa pamamagitan lang ng kanyang pananampalataya, no? Nakahawak lang sa laylayan ng ating Panginoon at siya po ay gumaling. So meron pong tinatawag na incurable disease pero sa Panginoon ang lahat po ay posible. And then primary disease that came about as a root cause of illness. So yun po yung unang sakit as opposed to secondary, siyempre, which is a sequela of another disease. Ito nga po yung primary, ano ba yung sakit na yan?
Example, ay may cancer pala. May cancer pala sa tiyan. And then eventually sumakit yung likod, yung baga po niya ay nagiging secondary o itong metastasis. So secondary disease that is a sequela or complication of some other disease or underlying cause or root cause. Example, bacterial infections can be either primary, healthy but then bacteria arrive, or secondary to a viral infection or burn. O, yan naman po, specific na mga examples, yung bacterial at viral diseases. Then po, no? So, and then we have terminal disease, a disease with death as an inevitable result. Yan po, bagamat kanina, nasabi natin yung incurable disease sa Panginoon ay magiging curable, walang imposible. Itong terminal disease, yung mga terminologies na ginagamit po sa medical science, pag sinabing terminal disease, ay usually ay ito po ay halimbawa kung cancer po yan, stage 4 o malapit na talaga sa kamatayan. So pag-usapan muna natin dito po ang Pilipinas. Top 10 diseases in the Philippines. Bagamat maaring ngayon ito po ay hindi na yung not in order, pero more or less nandito po yung top 10 diseases in the Philippines. Ano po yung una? Coronary heart disease. Yung mga yung sakit po sa ating mga ugat o yung pinaka tinatawag na main arteries o kaya sa puso ng tao, no? Ang pangalawa is hypertension, tumataas nga ang blood pressure. So sabi po ng World Health Organization, more than 14 Filipinos suffer from hypertension. Yan po, kaya magiging maingat tayo knowing meron pong hereditary diseases, merong acquired diseases, and so on and so forth. Kaya magiging maingat po tayo. Kung namamana po yan, ayusin na po natin yung ating lifestyle. Ang pangatlo po ay stroke. Yan, no? Stroke is the second largest cause of death for Filipinos. Yan po. Second largest po, pangalawang malaki o malawakan o malaking bilang ng kamatayan para sa mga Pilipino. Kaya tayong mga Pilipino, ito tinutukoy ngayon, maging maingat po tayo. Ikaapat, influenza and pneumonia. Now, World Health Rankings provides that influenza and pneumonia deaths in the Philippines account for nearly 10% of deaths in the Philippines. So, yan po, no? Influenza, trangkaso, kaya yung pong pneumonia, yung pulmonya. Ang ikalima ay breast cancer, no? Is the leading cause of death among Filipino women. Yan po. Philippines has the highest number of breast cancer incidents among 197 countries. Yan po, no? Kaya mga kababaihan, pinapayo po na mag-aroon din po ng tinatawag na tests or examinations habang tayo po ay tumatanda. Ayan, mas maganda po yearly yung ating pong mga tests o kaya po ay mga medical test para malaman natin, ma-detect natin kung ano nga po ang ating kalusugan. Number 6 is tuberculosis or TB. And then number 7 is lung disease. No? And then po, ang ikawalo ay diabetes mellitus. Yan po. And then po, ang ikasyam ay kidney disease. Sakit nga sa bato. Ang ikasampu po ay asthma. Yan, no? So, ang asthma, of course, is an allergy, no? Allergic disease po yan. Allergy. Kung meron tayong allergy sa isang pollen, na magti-trigger, no, sa stimulus, no, magti-trigger sa ating asthma. So kailangan alamin natin kung anong dahilan bakit nag-a-asthma ang isang tao. So yan po ang 10 pangunahing sakit sa Pilipinas. Ngayon ay pag-usapan po natin yung major causes of diseases. Ito po ay base sa pag-aaral ng natural way of healing o kaya po the laws of health. Ang unang dahilan bakit nagkakasakit ang tao ay sleeping past midnight. Natutulog po tayo lampas po sa hating gabi. Okay, pwede po inyo itong alalahanin. Sleep is better before midnight. Sleep is worth far more better than after midnight. 2 hours good sleep before 12 o'clock is worth more than 4 hours after 12 o'clock. So sa madaling salita, nahahati po sa dalawang ang ating pagtulog kapag oras ng pagtulog kapag tayo natulog sa ating gabi. Let's say natulog ka ng past midnight, 1 o'clock. Natulog ka ng 8 oras. So 1 o'clock in the morning, gigising ka ng 9 o'clock in the morning. Sang-ayon po sa pag-aaral na ito,
ay usually ay nagiging 4 lang talaga ang oras ng pagtulog na nagiging pakinabang ng ating katawan because nga po ito po ay transgressing of the natural laws of God. Dahil nga nasabi natin kanina, paggabi, kailangan ikaw ay pag lumubog na yung araw, slow down, magpahinga na at kailangan mo nang matulog. Pag sikat ng araw, bumangon ka at ikaw ay gumalaw, magtrabaho. Yan po. Pero kapag yan po ay nasalangsang po natin, yan. Kaya one of the main causes of diseases is sleeping past midnight. Ikalawa ay wrong choice of food and drinks. Ito po yung madalas nating problema, yung ating appetite. Alalahanin natin, Adam and Eve were created holy according to the image of God, and yet they fell in temptation of the test of appetite. And then sa Bible po, si Jesus Christ, after 40 days of fasting, siya po ay naka-overcome din sa appetite. Nang siya tuksuin ng ating kaaway, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo itong bato ng tinapay. Ano sagot ni Jesus Christ? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Alam naman natin na kayang gawin po ng ating Diyos yun. Bakit hindi niya ginawa? Kasi nga po siya ay nasa panahon po ng fasting, nasa panahon po siya ng pagbulay-bulay at paghahanda ng mga darating na oras upang siya managumpay sa sanlibutan. So, ang point of appetite, ito po yung isa sa pinakamahirap nating labanan. Kaya nga po yung temperance is the last fruit of the Holy Spirit. Ito'y galing sa ating Panginoon. Sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23, for the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, and temperance or self-control. So kailangan po natin ang tulong, ang gabay ng banal na Espiritu. Kaya minsan ang nangyayari, alam na natin meron na tayong nararamdaman, pero dahil di natin malabanan yung ating appetite, sige, kakain na lang, iinom na lang, tapos inom na lang ako ng gamot o kaya punta na lang ako sa doktor kinabukasan. So ito po ay isang dahilan bakit tayo nagkakasakit. And then, ang junk food, madalas ay lalo na kapag merong pinapanood o kaya po ay naglilibang ang mga tao, ay ang junk food ang pinapatulan. Sa pangalan pa lang po, junk ay basura. Unhealthful food that is high in calories from sugar or fat with little dietary fiber, protein, vitamins, minerals, or other important forms of nutritional value. Or most junk food is highly processed food. So ito po, sinabi ng junk food, pero tayo ay gusto natin kahit basura pagdating po sa pagkain. Kaya kailangan muli ang temperance. Ang ikatlo po is erroneous manner of eating and drinking. Maling pamamaraan ng pagkain at pag-inom. Ano po yung unang? Halimbawa, frequent eating and eating between meals. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon. By nature, nakakain tayo ng 3 hanggang 2 beses sa maghapon. Siyempre, meron po pagitan niya ng 5 hanggang 6 na oras kasi nga ang tiyan ay kailangan magpahinga pagkatapos po niyang magtrabaho, maglusaw ng ating kinain, yung previous meal natin. Diba, kumain ka ng almusal at 7 o'clock, maghintay ka hanggang 5 oras at 12 o'clock upang ikaw ay kakain uli. Pero kapag frequent eating, kumain ka ng alas 7, tapos nagda-digest ang iyong digestive system, and then after 1 or 2 hours, magmimerienda ka, kakain ka, hindi pa po digested fully yung unang kinain mo, kumakain ka na naman, then po, madidecompose, mabubulok lang po yung una nating kinain. Ito po yung dahilan bakit nagkakasakit din ng tao. And then, drinking while eating. Habang tayo po'y kumakain, meron pong digestive enzymes or juices, no? Yung panlusaw ng ating katawan, ang ating tiyan sa mga iba't ibang mga pagkain. Katulad po ng sa carbohydrates, ang insulin mula po sa ating pancreas. O katulad po ng mga kinakain nating matataba, kailangan ng bile mula sa ating po gallbladder. So ito po yung mga examples na kapag tayo uminom, lumalabnaw po ito, imbis na mabilis po malusaw, matunaw yung ating pagkain, lalong tumatagal po ang process. And then wrong combination of food. Pag sinabing wrong combination of food, kumain ka ng dahong-dahon, pagkatapos sinabayan mo ng prutas, hindi pala sila compatible, minsan ay nagkakaroon po ng hyperacidity o kaya po ay indigestion. O kaya po ay kumain tayo ng maraming gatas at maraming asukal, nagkakaroon po ng fermentation, nagkakasakit din po ang tao. Ito po yung mga halimbawa ng wrong combination of food. So kailangan maging maingat tayo. Mas maganda sa umaga, cereals of fruits, and then
Sa tanghali, maganda kung vegetables o kaya mga proteins and then rice o anong form of carbohydrates, and then in the evening, pipili ka ulit dahil matutulog ka na lang, mas maganda kung light ang ating magiging dinner. Kaya kung masanayan po natin ito, ay magbibigay din po ng kalusugan sa ating katawan. Ang ikaapat, erroneous manner of thinking. Ito po yung negative thinking. Sa Romans chapter 8, verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Yun nga po, kung palagi ka nag-iisip ng kalaswaan, mangangalunya ka ngayon, siyempre, marubi yung isipan mo, o kaya hindi ka makatulog dahil sa ginawa mo, magkakasakit ka talaga. Romans 12:16, be of the same mind one toward another, mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. So ito po tumutukoy sa masyadong mapagmataas at parang minamalit mo yung kapwa, marami kang pinakikialaman sa buhay ng may buhay, kaya minsan ay yung ating isip ay hindi tama, hindi tama, at ito rin dahilan bakit tayo nagkakasakit. Ito rin ang madalas na pinagmumulan po ng away. No? Lalo na yung mahilig po sa mga marites, marisol, maingat po tayo. So Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano ba yung kaisipan ng ating Panginoon? Yun po ang pag-aralan natin. Palagi siyang nag-iisip ng mga dalisay, ang katotohanan, ang kabutihan, ang papakinabangan nating espiritu ng ating kaluluwa, ng ating katawan, ng ating kaisipan, ang ating pong kaligtasan. Yun po ang mga kaisipan ng ating Panginoon. So, ikalima, too much eating. Dahil paborito natin ang pagkain, minsan ay nasosobrahan po tayo, na-overtax, na-overload yung ating digestive system at hindi makayanan ng ating katawan. Eventually, magbe-breakdown din po yan, magkakasakit din po. So, ang isa po, kung kanina is sleeping past midnight, ngayon naman po ay kakulangan sa pagtulog or lack of sleep. Sa mga adults ay kailangan po natin ay 7 to 8 hours. At siguro natunghayan nyo na po yung ating topic tungkol sa sleep. Napakahalaga po na yun po ay pag-aralan natin ulit. So, ang tao hindi nakakatulog, hindi sapat ang tulog, marami pong nagiging pagkakamali, na na-aksidente po sila, mali po yung magiging desisyon. Si Jesus Christ ay siya nag-fasting po for 40 days, pero gabi-gabi ay siya po ay nagsusumikap na matulog din. Although there are times overnight natutulog po, nananalangin po, I should say, ang ating Panginoon. So, lack of sleep. Ano po ba ang magiging resulta o yung sleep deprivation kapag kulang ang ating tulog? Irritability, madali tayong mairita. No? Tapos yung ating memory, ganun din po yung judgment, yung ating palagi tayong nagyoyo, no? Severe yawning, hallucinations, no? And then impaired immune system, humihina yung ating resistance sa iba't ibang mga diseases, and then risk of diabetes type 2, increased heart rate variability, risk of heart disease, increased reaction time, decreased accuracy, tremors, and aches. Yung iba pa ay growth suppression, risk of obesity, decreased temperature. Yan po ay ilan lamang sa mga resulta ng sleep deprivation o kakulangan sa pagtulog. Okay? So, yan pa po ang iba, narcolepsy, insomnia, work demands, demanding home life, shift work sleep disorder. So, yan pa ba yung mga iba pang mga dahilan kung bakit hindi makatulog ang tao. Minimum sleep needs not met, and then obstructive sleep apnea, delayed sleep phase syndrome. So yun po, kaya kailangan regularly meron tayong regular time of sleeping or sleeping time. Mas maganda kung mag-exercise po tayo regularly din para pag pagod ng katawan, masarap din po matulog. At pagkatapos, huwag masyadong mag-iisip bago pag tayo po nakahiga na, at yung mga bagay-bagay na hindi na dapat isipin at para makatulog tayo, ay mas maganda na manalangin. At kailangan kapag tayo inaantok, ibig sabihin pagod na yung katawan, matulog po tayo. Unless kagigising mo lang tapos ikaw inaantok, ibang usapan na po yun. So ikapito, insufficient respiration. Ibig po sabihin nito, lalo na ngayon, yung po tinatawag po na air pollution, o kaya mga tao madalas ay nasa loob, indoor, o lagi po naka-aircon, wala nang fresh air. At kuminsan po, pati yung ating posture, kung natunghayan nyo na po yung deep breathing exercise, kailangan po natin
alalahanin po yan, kaya nagkakaroon ng hindi sapat po yung respiration na nakukuha ng tao ngayon. And then ang kawalo is lack of food. Kung meron pong too much food, ay ito naman po ay kakulangan sa pagkain. Yung ibig sabihin ng mga sustansya. Minsan ay nakakakain tayo ng marami pero yung sustansya actually vitamins and minerals, essential oils o kaya po yung kinakailangan ng ating katawan upang mag-function po siya na maayos, usually nakakain po natin ay yung junk food na hindi po magbibigay ng kalusugan kundi iba't ibang klaseng sakit. Nagastos ka na, gumastos ka na ng pera, pagkatapos ay magdudulot pa po ito ng sakit. No? Kaya kailangan alamin natin kung anong kinakailangan ng tao. Siyempre, basically, go food, grow food, glow food, depende po yan sa ating edad, depende sa ating trabaho, yan. At ganun din po ay kailangan nating alalahanin na hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao. And then, lack of movement. Kapag kulang po tayo sa exercise, lalo na ngayon mga tao, ang trabaho ngayon ay sedentary, more on computer, ay mga office work, secretarial works, masyado maraming iniisip, nakaupo lang, nagugutom, kain at kain, nakaupo lang. Yan po ay bibigay din ng iba't ibang klaseng sakit. Let's take it from Plato. Ang sabi po ni Plato, lack of activity destroys the good condition of every human being, while movement and methodical physical exercise save it and preserve it. So yan po ang sinasabi ng isang matalino na tao na si Plato. And then ikasampu, immorality. Yan. Any form of immorality, magdudulot po yan ng masamang pag-iisip, magkakaroon din po tayo ng sakit. Kaya guard the avenues of the soul, lalo na po yung ating pinapanood. Yung mga pornographies, hindi po yung makakabuti lalo na sa mga bata, maging sa mga matatanda. Kung bakit marami pong mga rape cases o mga crimes na nakocommit, it is because of watching these immoral sins. So, the battle against sexual immorality and lust, ito po yung importanteng bahagi ngayon at tayo mananugumpay lamang sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. So, iba pang mga dahilan bakit nagkakasakit, yun nga, nabanggit na kanina, heredity, impure air, indoor life, fast food, stimulants. Kung ito po ay ating isa-summarize, stimulants katulad po ng kafe, stimulating drinks, no, yung mga merong caffeine, merong theobromine, merong theophylline, yan. And then improper clothing, kapag masyadong masikip ang ating damit, magkakasakit din po tayo, masyadong na-expose yung ating extremities, masyadong malamig, and then later on, tayo magkakaroon ng fever, so lalong humihina yung ating immune system, and then exposure to cold, yun nga po, damp rooms, hindi malinis ang kwarto, drugs, o illicit drugs, pinagbabawal na drugs, and secret vice, yung mga bisyo natin na yun, hindi natin malabanan, kaya isuko natin yan sa ating hygienic surrounding. Masyadong marumi po ang ating paligid. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit maraming infectious diseases din. So, I would like to share with you this very important passage. Sins of the greatest magnitude are committed through the indulgence of perverted appetite. So, yung mga kasalanan daw po na grabing kasalanan, no? Greatest magnitude, yung tinatawag na heinous crime, ay dahil daw po sa walang pagpipigil sa pagkain. At baka hindi tayo maniwala pero ito nga po ang naging dahilan. Po, walang pagpipigil sa pagkain, sa inumin. Let us always remember our systems are interrelated with one another. Yung ating pong beings, ating bahagi ng ating pagkatao, they are always interrelated with one another because we are one being, yung human being, yung ating sarili, mga sistema po dyan, sama-sama sa isang katawan, kaya kailangan po nating pag-ingatan. So again, sins of the greatest magnitude are committed through the indulgence of perverted appetite. So, ang mga tao, yan po ang nagiging sakit po nila ngayon. Kaya ay tulungan tayo ng ating Panginoon na ito po ay ating maituwid, mapanagumpayan, alalahanin po natin. At ito yung mangyayari lamang sa pamamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu na siya pong mangangasiwa sa ating buhay. So hindi po tayo pwedeng managumpay sa sarili lamang, kaya ating hilingin palagi ang gabay ng ating Panginoon. So sa pagwawakas ng ating programa ay tayo po ay mananalangin.
Ama naming banal na nasa mga langit, salamat po sa inyong mga salita at payo na aming narinig sa gabing ito. Naway ito po'y tumimo sa aming puso't isipan at aming pong matandaan ang kamatayan ng aming Panginoon upang kami po'y magkaroon pa ng isa pang pagkakataon na magkamit po ng buhay na walang hanggan. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, ang aming Panginoon ay nagdudugtong po ng buhay. Lalong higit po ang buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, sa aming mga senses, sa aming pong appetite, at nawa, O Diyos, lahat ng aming gagawin ay para po sa inyong kalwalatian. At pagpalain niyo po ang programang ito, pagpalain niyo po ang mga nanonood ngayon at sa mga darating na oras, at pagpalain niyo rin po ang aming nagiging topic, at nawa, O Diyos, ito'y maging kapakinabangan po sa bawat isa sa amin. At nawa, ay inyong pagalingin ang mga may karamdaman sa panahon kung ito kayong dakilang manggagamot. Alalahanin niyo po ang aming dalangin, patawarin kami sa mga pagkukulang laban sa inyo, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At maraming salamat po at dito na magwawakas ang ating programa sa gabing ito. Pagpalain po ang bawat isa hanggang sa muli po nating pag-aaral. At ito po ang inyong lingkod na magpapaalam na Brother Roland de la Paz nagsasabing, stay safe and God bless everyone. Bye-bye po.